So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, dahil nga po sa recent content ko na itong tatlong political family na nag-lead din sa mahabang panahon doon sa Davao, which is yung Lopez, Nograles at Garcia na posible nga pong kumalaban dito kay former President Duterte at mga posibleng magkampi-kampihan para matalo itong si former President Duterte, madami po ang nagtanong sa akin. So, sa tatlong pamilya na yan, sino yung ilalaban nila dito kay Duterte? So, ngayon, ang pwede ko lang masagot dyan mga minamahal kasi matunog nga po ngayon ang mga Nograles. So, posible po na ang ilaban nila dito kay former President Duterte ay yung Nograles. Pero, itong dalawang political family na natitira, si Lopez, si Garcia, feeling ko, susuportahan nila si Nograles against dito kay former President Duterte. So, yung pinakatanong dito, mga minamahal, natatakot nga ba ang pamilya ng mga Duterte dito sa mga Nograles? Mga minamahal, the basic question dyan is, for me, yes. In my own perspective, mga minamahal, and in my own opinion, posible pong natatakot itong pamilya ng Duterte sa mga Nograles. Dahil unang-una, kung malakas itong mga Duterte, bakit hindi na lang si Baste ang tumakbo? Matanda na yung ama nila, mga minamahal. Uugod-ugod na. Hindi na nga po makapagsalita ng maayos. To the point na napapabalita na nung mga nakaraang buwan, nagpa-check up sa iba't ibang bansa, tapos meron ding pa-blind item na merong isang matandang politician na nakoma. So, bakit pa nila isasakripisyo itong si former President Duterte kung malakas itong si Baste? So, mga minamahal, the POV here, the point of view in this context is takot nga baka ang mga Duterte sa mga Nograles. Dahil unang-una, si Attorney Migs Nograles, malakas. Lalo na sa mga kabataan ngayon. Kasi lalo pat yung mga voters ngayon is yung mga new generation. Yung mga taong millennial at mga Gen Z. Yung mga voters ngayon. At for me naman, mga minamahal, education is the key. Marunong mag-research, at hindi basta-basta nababayaran ng pera yung mga bata. Not unlike na lang kung sabihin mismo ng padre de pamilya, sabihin ng ama na hindi, iboto nyo sa ganito-ganyan. Posibleng magbago yung kanilang mga political preference kung susundin yung payo ng mga magulang. Pero kung yung bata mismo ang magde-decide alone, marunong po bumoto ang mga katulad namin. So ano yung silbi ko? 'Di ba? Sa mga kabataan, kung ako mismo hindi din boboses. So mga minamahal, I think malaki pong threat yung Nograles sa pamilya ng mga Duterte. Kung kaya't nga po sinakripisyo nila ang kanilang ama para po manalo. Kasi mga minamahal, malaki din naman talaga ang tsansa pa kahit medyo twilight na po yung hangin ni former President Duterte dito sa politika. Palubog na actually, pero may kalakasan pa din po, mga minamahal, itong si former President Duterte. So, the only way para mapatalsik or ma-end yung political clan nila dyan sa Davao is yung mga taga Davao din mismo ang magkakampi-kampihan against kay former President Duterte. Hindi ko nga din alam, mga minamahal, bakit hindi pa binibitawan ng pamilyang Duterte ang politika sa Davao. In the first place, naging presidente na ang ama. Nag-vice-presidente na rin ang anak. Naging mayor ang anak, naging congressman ang anak. Lahat po sila, mga minamahal, naging trabaho na ang politika. Kumbaga yung ama nandito na na-achieve na yung pinakamataas na position sa bansang Pilipinas na hinahangad ng nakararami at ng mga malalakas din na politician. Pero bakit? Di ba mga minamahal? Pero bakit? Up to this moment na nakamit mo na din ang pinakamataas na ranggo dyan sa politika ay hindi nyo ito mabitaw-bitawan. For what reason? Di ba? It's either kinakalampag na ba kayo ng mga kasalanan ninyo sa taong bayan, kung kaya takot ninyong bitawan ng inyong kapangyarihan dahil posible kayong balikan,
or kulang pa yung mga di umano'y nakurakot di umano ninyo sa pera ng taong bayan, or kulang pa yung perang nakurakot di umano ninyo sa taong bayan. Hindi ko lang kasi magets yung punto na bakit kailangan nyo pa pasukin ng pasukin ulit ang politika, nakamit na ninyo yung pinakamataas na posisyon ng bansang Pilipinas. 'Di ba? For what reason pa? 'Di ba mga minamahal, nagigets nyo ba yung punto ko? Meron bang tinatago? Meron bang hinahadlangan? Meron bang something unusual? Meron pa bang tawag dito, game plan? Hindi namin lubos mawari. At bakit yung ama pa ang kailangang tumakbo bilang alkalde kung pwede naman yung anak? Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga minamahal, malabo talagang manalo kung si Baste lang ang tatakbo bilang mayor ng Davao. According na din mismo yan kay Sal Panelo. Nilaglag niya na mga minamahal itong si Baste kasi wala naman talaga siyang binatbat dito kay Migs Nograles. Lalo pat yung mga napabalitang issue, tumaas yung poverty rate ng Davao. Nagkaroon ng adik yung opisina ng Davao. Kakasalita nila, naalala nyo mga minamahal, kakasalita nila ng bangag ang presidente, humihit-hit ng pulveron, nagsisex orgies. Kakasabi nila ng ganun, malaman-laman natin, meron palang 37 official noong June ang nag-positive sa opisina ni Baste Duterte. So gusto nyo pa bang maulit yun mga minamahal? Diba ayaw na ng mamamayang Pilipino sa ganong klaseng sistema. At paulit-ulit na lang, laging binabaha dyan ng Davao na in the first place, dapat parang ala first world na yan eh. Kasi naging presidente na yung ama. Diba? Yung ama nila, naging presidente na dyan. At mismo sa Mindanao pa. Dapat sana malaki na improvement kayo ng Mindanao. Bakit parang halos ngayon, hindi pa din namin mawari na food basket daw ang Mindanao, pero bakit hindi pa rin sila nagsasucess? Diba? Nagigets niyo yung punto mga minamahal. Nandun na sa kanila yung iba't ibang uri ng kayamanan. Ginto, pilak, tanso, palay, prutas, pagkain, bigas. Lahat nandun na sa kanila, pero hindi ko pa din lubos mawari. Bakit? At the end of the day, poorest of the poor pa din ang Mindanao. Diba mga minamahal? So kung gusto nyo matapos yung ganyang klaseng sistema, baguhin nyo yung tao na namumuno dyan. Subukan nyo yung iba. Huwag idaan sa pera or sa lakas ng pangalan. Kasi mga minamahal, sa totoo lang, kaya natalo si Roy Elias Lopez na kalaban ni Baste Duterte noon is just because of the unity team. Nadala ng pangalan ng unity team yung pangalan ni Baste Duterte. Pero ngayon, I think itong Lopez na to, itong Garcia, lalo pat itong Garcia, mga minamahal, ay nag-shift na sa mga Marcoses. Hindi to coincidence. Posible itong kakampi sa mga Nograles. Diba? So may last minute pa. Anong petsa ngayon? Anong petsa ngayon mga minamahal? 7? 6? I don't know. October 8 pa, yung huling filing ng candidacy. So, hindi natin alam kung sino yung pwedeng makalaban ni former President Duterte. Baka mabigla na lang tayo or bibiglain tayo. So, yun po, mga minamahal. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.